Matapos ang mabigat na pag-uusap ni Arthur Lewin at Agrona Vritra, biglang lumipat ang eksena sa isang malawak na larangan ng digmaan. Wasak na ang mga mahikang panangga habang walang tigil ang paglusob ng malalaking halimaw, isa-isa nilang binabasag ang depensa ng mga salamangkero na pilit na nagtatanggol. Ngunit sa kabila ng kanilang pagsisikap, tila wala nang saysay ang kanilang mga ginagawa, unti-unti silang natatalo. Sa gitna ng kaguluhan, nanatiling matatag ang kanilang leader, hindi siya natinag sa gitna ng panganib, patuloy niyang pinapalakas ang loob ng kanyang mga kasama habang sumisigaw ng mga utos, buong lakas niyang ipinatawag ang kapangyarihan ng Vritra, sabay utos na panatilihing matibay ang kanilang depensa at huwag hayaang makalusot ang alinmang halimaw. Gayunpaman, sa likod ng kanyang matatag na tindig, mababakas pa rin ang pagkabahala sa kanyang mukha, isang damdaming pilit niyang itinatago sa kanyang mga nasasakupan, sa kanyang isipan, ramdam niya ang hirap ng kanilang sitwasyon, lalo na't napakahirap dalhin ng kanilang grupo mula sa hilagang bahagi ng Beast Glades patungo sa kinaroroonan nila ngayon. Habang sinusuri niya ang unahan, may isang malamig na kaisipan ang pumasok sa kanyang isipan, kung kinakailangan, mas mabuti pang may ibang mamatay kaysa sa isang mahalagang salamangkero, para sa kanya, kahit ang mga tinatawag nilang anod, ay may silbi rin sa ganitong sitwasyon. Dahil dito, agad niyang tinawag ang isa sa kanyang mga tauhan, si Ashton, sa kanyang utos, nais niyang malaman kung may mababasa itong galaw sa loob ng kagubatan. Ngunit halatang pagod ang lalaki, at sa kanyang sagot ay ramdam ang panghihina, hindi raw nito maabot ang loob ng gubat gamit ang kanyang kakayahan, marahil dahil sa makapal na hamog na bumabalot sa paligid. Sa narinig, umiling lamang ang leader at agad nagdesisyon, kailangan sumama ni Ashton sa kanilang pagpasok. Nagulat si Ashton sa utos, hindi niya agad matanggap ang sinabi, at tila gustong tumutol, ngunit bago pa man siya makapagsalita ng buo, sumabog ang galit ng leader. Sa matalim na tinig, pinagalitan niya si Ashton para sa kanya, hindi espesyal ang mga sentry dahil lamang sa kanilang kakayahan, sa halip, dapat itong sumunod sa utos, dagdag pa niya, mas magiging ligtas pa nga si Ashton kung mananatili ito sa ilalim ng kanyang proteksyon kaysa magpatuloy sa pagtutol. Wala nang nagawa si Ashton, sa kabila ng takot at pag-aalinlangan, agad siyang sumaludo at tahimik na sumunod sa utos na ipinataw sa kanya. Dahil wala nang pagtutol, agad kumalma ang leader at binitawan si Ashton, sa isang malamig ngunit kontroladong tono, inutusan niya itong bumuo ng mental link, ngunit sa kanya lamang, para sa kanya, halatang hindi sanay si Ashton sa sabayang paggamit ng kakayahan. Agad sumunod si Ashton, inilagay niya ang dalawang daliri sa ulo ng kanyang leader, at marahang pinakawalan ang kanyang mahika, sa loob ng kanilang isipan, maingat niyang tinanong kung naririnig ba siya. Sa isip ng leader, bahagya itong nainis, tila napapansin pa ang pag-aatubili ni Ashton kahit sa loob ng mental na komunikasyon, ngunit agad ding naputol ang kanyang iniisip nang ipaliwanag ni Ashton na isang direksyon lamang ang kaya niyang ipadala, hindi siya makakarinig ng tugon pabalik. Makalipas ang ilang sandali, kinilala ng leader ang koneksyon, inabot niya kay Ashton ang isang maliit na supot at ipinaliwanag na ang pulbos sa loob nito ay pansamantalang magtataboy sa mga corrupted beasts, upang hindi siya agad atakihin. Agad-agad isinagawa ang plano, pinakalat ang pulbos sa paligid ng halimaw. Nang mabuo na ang kanilang plano, isang ngiti ng kumpiyansa ang lumitaw sa mukha ng leader, sa kanyang isipan, malinaw na ang sitwasyon, lahat ng halimaw ay nakapasok na sa Elshire Forest. Para sa kanya, ito na ang pagkakataon upang ipakita ang kanyang bagong kapangyarihan, kapag nagtagumpay ang misyong ito, makakapasok siya sa Obsidian Vault at makakakuha ng isang emblem, katulad ng kanyang ama. Sa pananabik, itinaas niya ang kanyang kamay at malakas na nag-utos, inilagay niya ang mga anod sa harapan, handa sa labanan, habang ang mga striker ay pamwesto sa likod kasama ang kanilang mga panangga at caster. Agad sumunod ang mga sundalo, bumuo sila ng maayos na hanay at sabay-sabay na nagmarcha pasulong, sa isang malutong na tunog mula sa kamay ng leader, tila isang hudyat, na tila may nabasag, ngunit biglang nagbago ang eksena. Sa kabilang panig ng kagubatan, may grupo ng mga sundalong elf na naglalakad, walang kamalay-malay sa paparating na panganib, ngunit hindi nagtagal, narinig nila ang rumaragasang mga yabag na papalapit sa kanila. Huli na ang lahat, biglang sumalakay ang mga halimaw, parang rumaragasang alon na walang awang sumire sa kanilang hanay, sa isang iglap, kalahati sa kanila ang nabura, hindi man lang nakapaghanda sa biglaang pag-atake. Ang lahat ng ito ay bahagi ng plano ng hukbo ng Vritra, isang maingat na ambush na naglalayong durugin ang mga kalaban bago pa man makalaban ng maayos. Sa utos ng kanilang leader, agad silang sumugod, at sumiklab ang matinding labanan sa pagitan ng dalawang panig. Habang pinagmamasdan ng leader ang kaguluhan,
Tahimik niyang sinusuri ang sitwasyon, napansin niya ang kakaibang estilo ng mahika ng mga taga-Decadent, kahit ang mas mahihinang salamangkero ay kayang ipagtanggol ang sarili gamit ang mana, ngunit para sa kanya, wala itong halaga. Sa kanyang isipan, isa lamang itong madaling misyon, isang pagkakataon upang mas lalo pang mapataas ang kanyang pangalan at dugo, mas nasasabik pa siya sa pamumuno sa mga mutated beasts kaysa sa mga nakakainip na lihim na operasyon. Sa kanyang paniniwala, sapat na ang kanyang presensya upang punuin ng kumpiyansa ang kanyang mga sundalo, kahit pa mas matanda ang karamihan sa kanila, alam niyang hindi matatawaran ang kanyang kakayahan kumpara sa kanila. At habang lalo siyang nalulunod sa sariling ambisyon, lumawak ang kanyang ngiti. Sa kanyang paningin, darating ang araw na siya mismo ang mag-aangat sa kanilang angkan, ang House Vechor, hanggang sa rurok ng kapangyarihan. At marahil, hindi lamang sa Vechor, kundi sa buong Alakraya. Biglang nakuha ang atensyon ng leader, si Stefan, nang may isang babaeng elf na sumulpot mula sa gitna ng kaguluhan, tila hindi natitinag sa gitna ng mga halimaw, malakas nitong inutusan ang kanyang mga kasama na huwag hayaang makalusot ang kahit isang halimaw. Sa sandaling yun, may kung anong nagbago sa loob ni Stefan, isang matinding pagnanais ang umusbong, ang subukin ng sarili niyang lakas laban sa babaeng yun, para sa kanya, malinaw na ang target niya. Agad siyang nag-utos sa kanyang mga tauhan, pinukas ang depensa sa kanya habang ang iba ay umatras sa ligtas na distansya, si Ashton naman ay inatasan niyang manatiling malapit at bantayan ang kanyang kalagayan. Sa isang iglap, naglabas siya ng nagliliyab na espada at buong kumpiyansang sumugod. Napansin agad ng babaeng elf ang kanyang pagdating, ngunit hindi yun naging sapat. Sa lakas ng unang hampas ni Stefan, tumilapon ang babae, ngunit sa kanyang pagtataka, napansin niyang bahagya pa rin itong naprotektahan ang sarili gamit ang mana. Hindi nagtagal, napansin niya ang paparating na mga palaso mula sa likuran, ngunit sa kanyang isipan, mabagal ang mga kalaban, hindi sapat ang kanilang bilis laban sa kanya. Sa tulong ng kanyang mga kasama, agad siyang naprotektahan ng barrier. Sa kanyang paningin, tila wala lamang ang mga ito, mga primitibong kalaban na hindi kayang makipagsabayan. Sa kabilang banda, unti-unting nawawala ang pag-asa ng mga elf, masyadong malakas ang kanilang kalaban, lalo na't may kasama pang mga halimaw, ang laban ay tila wala ng pag-asa para sa kanila. Muli, sumugod si Stefan patungo sa babaeng elf, ngunit agad siyang binalaan ni Ashton, ipinaliwanag ang lakas ng kalaban at ang paparating nitong mga pag-atake, sunod-sunod na wind slash ang tumama sa kanyang direksyon, habang may isa pang pag-atake mula sa itaas. Sa huling sandali, narinig niya ang babala, yumuko siya, at sa isang iglap ay nakaiwas sa isang nakatagong atake mula sa likuran. Sa sandaling yun, naramdaman niya ang takot, kung tinamaan siya ng direkta, hindi sapat ang kanyang depensa upang mabuhay. Napagtanto niya na kailangan na niyang tapusin ang laban, agad, kaya binitiwan niya ang kanyang espada at naghanda. Muling dumating ang babala, umiwas siya sa kanan, ngunit dahil dito ay sinadya niyang binitiwan sa kanyang kamay ang kanyang espada. Sa kabila nito, napagtanto niya ang halaga ng isang sentry tulad ni Ashton, kahit wala itong kakayahang lumaban, napakahalaga nito sa laban. Habang walang kamalay-malay ang babaeng elf, ang nawalang espada ni Stefan mula sa itaas ay lumitaw ito, gamit ang naglalagablab na espada, bumagsak ito sa harap ng babae, ngunit nakaiwas man ito sa huling sandali, ang lupa ay nagwasak sa lakas ng atake, ngunit hindi nagpatinag si Stefan, sa isang iglap, sumulpot siya sa harap ng babae at pinakawalan ng isang malakas na suntok. Tumilapon ang babae at bumangga sa isang malaking puno. Hindi na nag-aksaya ng oras si Stefan, kinuha niya ang kanyang espada, lumalakas ang aura sa kanyang paligid. Para sa kanya, tapos na ang laban, isang madaling panalo. Ngunit sa mismong sandaling yon, bigla siyang napahinto. Isang hindi nakikitang puwersa ang pumigil sa kanyang galaw. Sa loob ng ilang segundo, naramdaman niya ang isang presensyang tila pumapasok sa kanyang kaluluwa. Sa malayo, narinig niya ang nanginginig na boses ni Ashton, isang babala na agad siyang umalis sa lugar. Ngunit tumanggi si Stefan, hindi niya matanggap ang nangyayari. Para sa kanya, imposible itong mangyari, siya ang tagapagmana ng House Vale, hindi siya basta-basta matatalo. At doon niya nakita ang isang pamilyar ngunit nakakatakot na anyo. Si Arthur Lewin, nakatayo ito sa kanyang harapan, may malamig at mabigat na presensya. Sa kanyang isipan, hindi niya maintindihan kung paano naging ganito kalakas ang isang kaedad niya lamang. Sa isang simpleng galaw, gamit ang kaunting mahika, itinulak ni Arthur ang kanyang katawan. Sa isang iglap, tumilapon si Stefan sa malayo at bumagsak sa lupa, basag ang kanyang braso. Habang gumagapang, pilit niyang hinahanap ang kanyang mga kasama, ngunit nang tumingin siya, doon niya napagtanto ang katotohanan, iniwan na siya. Sa kanyang kayabangan at pagmamataas, napatawa na lamang siya ng mapait,
Unti-unti, nawawala ang kanyang pag-asa. Tumingin siya sa kanyang likuran, at sa sandaling yun ay bumalat sa kanya ang matinding takot. Sa kanyang isipan, paulit-ulit na umalingaw-ngaw ang isang bagay, hindi ito ang dapat mangyari. Sa paligid, makikita ang resulta ng digmaan, wasak ang kagubatan, at halos wala nang natitirang sundalo ng mga elf. Tahimik na pinagmamasdan ni Arthur ang eksena, sa kanyang isipan, mabigat ang pakiramdam, napakaraming buhay ang nawala sa pagtatanggol sa kanilang tahanan. Naputol ang kanyang pag-iisip nang magsalita ang babaeng elf, nagpasalamat ito sa kanyang pagdating at nagpakilalang si Lena Emeris, pinuno ng Timog Silangang Unit sa Eleanor. Ngunit hindi ito tinanggap ni Arthur ng buong puso, sa halip, yumuko siya at humingi ng paumanhin para sa kanya, sana ay naiwasan ang lahat kung mas maaga siyang dumating. Muli siyang natahimik, naaalala ang usapan nila ni Agrona Vritra, sa kanyang isipan, nagsimulang mabuo ang isang mabigat na tanong, ito na ba ang tinutukoy nitong susunod na yugto ng digmaan? Habang nakatingin sa walang malay na katawan ni Stephen, agad siyang nagutos sa isang sundalo na dalhin ito sa kampo at gamutin ang sugat upang hindi ito mamatay, at bago tuluyang umalis, nagbigay pa siya ng isang malamig na utos, siguraduhin nilang hindi nito kitilin ang sariling buhay, kailangan niya itong manatiling buhay.